Blessed evening po sa ating lahat. Ayan, sapurihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So, ngayong gabing ito ay tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang ating pong pag-aaralan ay living faith. Ayan, so living faith po, buhay na pananampalataya. So, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa oras na ito na Panginoon, na kami Lord Panginoon ay sama-sama Panginoon na mag-aaral ng iyong salita. Nawa po Panginoon na ikaw Lord Panginoon ang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa mo sa aming buhay at sa mga bagay na gagawin mo O God. Ikaw Lord Panginoon manguna sa bawat isa sa amin na ang aming pag-aaralan Panginoon ay magrema Panginoon sa aming puso at isipan. Ikaw Lord Panginoon ang manguna at ang iyong pangalan Panginoon ang maitaas at maidakila. Ito po Lord Panginoon na aming sinasamot dinadalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and Amen. So ang pag-aaralan po natin ngayong gabing ito is living faith. Ayan, buhay na pananampalataya. So kung meron po kayong Bible sa inyo, ayan, hayaan nyo po na basahin po natin ng sabay-sabay. Ayan, sa James chapter 2 verse 14 to 26. Ayan, so hayaan nyo po na basahin ko ang salita ng Panginoon. Sabi po, pananampalataya at mga gawa. Sa chapter 2 po, verse 14 to 26, mga kapatid ko, kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, subalit wala siyang mga gawa, ano ang pakinabang noon? Maililigtas ba siya ng pananampalataya? Maaring ang isang kapatid na lalaki o babae ay walang damit o kinulang sa pang-araw-araw na pagkain, at ang isa sa inyo ay nagsabi sa kaniya, humahayaw kayo ng mapayapa, magpainit kayo at magpakalusog at magpakabusog. Ngunit hindi mo naman binigay sa kaniya ang kailangan ng katawan. Ano ang pakinabang noon? Ganyan din ang pananampalataya kung wala itong mga gawa, ito ay patay sa kanyang sarili. Maaring may nagsabing ikaw ay may pananampalataya, ako ay may mga gawa. Ipakita mo ang iyong pananampalataya na wala ang iyong gawa at ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Nananampalataya ka, iisa ang Diyos, mabuti ang iyong ginawa. Maaring ang mga demonyo ay nananampalataya at nanghinginig. Ikaw na taong walang kabuluhan, ibig mo bang malaman na ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay? Hindi ba ang ating amang si Abraham ay ang pinakamatuwid sa pamamagitan ng mga gawa? Ito ay nang inihandog niya sa dambana ang kanyang anak na si Isaac. Iyong nakita na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang magagawa at ang pananampalataya ay nagiging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. At naganap pa ang kautusan na sinabi, sinasampalatayahan ni Abraham ang Diyos at ito ay binilang sa kanya na katwiran at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na ang tao ay pinakamaging tuwid sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi ba gayon ding paraan si Rahab na isang patutot at pinaging matuwid sa pamamagitan ng mga gawa? Matapos niyang tanggapin ang mga sugo, sila ay pinaalis at pinadaanan sa ibang landas. Kung paano ang katawang walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na mawalang mga gawa. So, dalawang klase po ang faith. Ayan, o ang pananampalataya na ating pag-aaralan ngayong gabi ito. Ito po ay living faith and dead faith. So, alamin po natin kung ano po yung dead faith. Yung dead faith po, ito po yung pananampalatayang walang gawa na nabanggit po dito sa talata na ating nabasa. Kung hindi po natin sasamahan ng gawa, ibig sabihin patay ang ating pananampalataya. Sabi po sa verse 21 to 22, hindi ba ang ating amang si Abraham ay pinakamatuwid sa pamamagitan ng mga gawa? Ito ay nainihandog niya sa dambana ang kanyang anak na si Isaac. Iyong nakita na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at ang pananampalataya ay nagiging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Ito po ay nagpapatunay sa pamamagitan ng gawa nung inihandog ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac nung
sinubukan siya ng Panginoon na hindog ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Ano po ang nagpapatunay dito na si Abraham ay nananampalataya sa Panginoon na may kasamang gawa? Para po isang bata sa sinapupunan ng kanyang ina, kung hindi po pumipintig ang baby sa tummy ng kanyang ina, ibig pong sabihin na ang baby, malamang po ito po ipatay. Kasi wala po siyang wala po siyang pumipintig. Di po ba kapag nagpapa-ultrasound para malaman ang kalagayan ng baby, kung ito ay pumipintig, makikita po natin na ang galaw ng baby at kapag nilagyan ng stethoscope, maaari nyo po ito o maririnig nyo po yung pintig ng puso ng baby. So ito po ay nagpapatunay na siya po ay buhay. So, ito po ang challenge ni James. Malinaw po sa banal na kasulatan sa verse 18. Maaaring may magsabing ikaw ay may pananampalataya at ako ay may mga gawa. Ipakita mo ang iyong pananampalataya na wala ang iyong mga gawa at ipakikita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa. It is almost saying po na save ako, but you can prove your salvation. And salvation po, ito po yung inward process na nangyayari po yan sa loob. Ala pong nakakakita niyan. Inward process po yan, and it's operation made by the Holy Spirit. Yung Holy Spirit po, yun po yung kumikilos sa taong tumanggap sa Panginoon. At taong tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, gumagalaw po yung banal na espiritu. So nagkakaroon po ng operation process sa kanyang puso na siyang dating hindi ligtas na makasalanan, dati ay pinatawad ng Panginoon at ngayon ang banal na espiritu po ang nananahan. Yun po yung turo ng banal na kasulatan. Kaya nasabi natin na ganun ang ginawa ng Diyos. Pero technically po, hindi po natin nakikita na ang banal na espiritu ay pumapasok sa tao. Hindi po yan parang kalapati or ibon na lumilipad. In other words po, ito po ay inward o sa loob po. Pagdating po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya nga kung ang sino man na nakay Kristo, siya ay bago na nilalang. Ang dating bagay na lumipas na, narito ang lahat ng bagay ay naging bago na. Kapag ang tao ay nakay Kristo na po, siya po ay bago ng nilalang. He is a new creature. All things are passed away and all things are become new. That is proof ng kaligtasan ng isang tao dahil may pagbabago. May nakita kang pagbabago sa kanya. Paano mong malalaman na siya ay may pananampalataya kapag ikaw ay nakakakita ng prueba or evidence sa kanya? Kailangan may prueba po. Dahil hindi masasabing ikaw ay saved kung hindi naman nakikita ang pagbabago sa buhay mo. Kailangan po na merong ebidensya. Kaya sabi ng Bible, patunayan mo sa akin ang pananampalataya na wala ang iyong gawa at imposible po yun. At ang sabi naman ni James, patutunayan ko naman sa iyo na aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. Yung outward manifestation ng ating pananampalataya ay ang ating ginagawa. The reason of what I'm doing because of my faith. In other words, what you do as a child of God or what do you do as a Christian is manifestation of your faith. Kung ano yung ginagawa mo, yun yung nagpapatunay ng pananampalataya mo. Kung wala kang nakikitang outward manifestation at sinasabi niyang siya ay may pananampalataya, ay patay po yun. Baog po yun, hindi po yun tunay na mananampalataya. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay buhay ng pananampalataya or living faith. May 3 level po ang pananampalataya na ating pag-aaralan at sabay-sabay po tayo na mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ano po yun? Number 1 po is little faith. Number 2 po is limited faith. And number 3 po is limitless faith. Pag-usapan po natin ng little faith. Ano po ba ang little faith? Tingnan po natin sa Matthew chapter 6 verse 30. Sabi po diyan, dinaramtam ng Diyos ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at bukas ay susunugin. Kung dinaramtam niya ang damo sa gayong paraan, hindi ba niya kayo daramtan, kayong maliliit ang pananampalataya? Makikita po natin kayong maliliit ang pananampalataya. So, meron pong little faith
o maliit na pananampalataya. Kapag po ikaw ay bagong mananampalataya, dyan ka po nagsisimula sa little faith. We are all started in this category. Little faith, wala naman po tayong nakikita na bagong ligtas or na-save ay limitless faith kaagad. Nagsimula po yan sa little faith. Wala na po tayong nakikita na ang isang bata ay bigla na lang naging binata. Lahat po ay nagsisimula sa maliit. Di po ba? Para po yung estudyante, nagsisimula sa grade 1 bago maging high school. Kapag po tayo ay may little faith, ang una-una po nating mararanasan o mararamdaman ay, una po, you are having disbelief. Meron kang disbelief, hindi ka kaagad-agad naniniwala kasi yung hindi matibay yung iyong pananampalataya mo. Kapag merong sinabi ang pastor or nag-preach, hindi ka kaagad naniniwala. Iniisip po natin na parang hindi ko yata kayang gawin yan. Hindi ko magagawa. Yan, sabi po sa Matthew chapter 6 verse 30. Isipin lang po natin ang damo sa parang ay dinaramtan ng Diyos na panandalian lamang at pagkatapos ay susunugin rin naman. How much more po tayo na kanyang anak? Makikita po natin ang kabutihan ng Panginoon. Isipin po natin na kung ang damo, ganun na lang ang kabuti ang Panginoon na panandalian lamang ang damo. How much more po sa atin na anak ng Diyos? Normal po sa tao na magkaroon ng disbelief. Kung maliit ang iyong pananampalataya, nagkakaroon po ng disbelief. So, hindi lang po disbelief ang mararanasan kung hindi magkakaroon din ng distress. Sinabi ni Jesus sa kanya, bakit kayo natatakot? O kayong maliliit ang pananampalataya, na magkagayoy bumangon siya at sinaway ang hangin at ang mga alon at nagkaroon ng malaking katahimikan. So, hindi lang po disbelief ang nararamdaman, nagkakaroon din po ng distress. So, nababahala po sila, natakot sila. Makikita po natin ang sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Ganyan po, kapag ikaw ay maliit ang pananampalataya, nagkakaroon po ng agam-agam. Ikaw ay natatakot, ikaw ay nagpapanik. Normal po yung tayo ay magpanik. Bakit po? Dahil may little faith. Normal po yung maski nga po yung mga disipulo ng Panginoon ay napagdaanan yan. Yung magkaroon ng agam-agam at matakot. Normal po yun. Normal po na subukin ang isang bagay na hindi mo pa nasusubok. Isang bagay na hahakbangin mo na hindi mo pa nagawa. Normal po yung gawin mo ang isang bagay na hindi mo pa nagawa. Napupuno po tayo ng agam-agam, lalo na kapag dumarating ang katapusan. Ayan, dyan na po tayo nagkakaroon ng agam-agam. Lalo na kapag kailangan, di po ba? Nandyan na po yung dumarating na tayo at nagkakaroon ng agam-agam. Nagkakaroon ng takot, distress na tayo, kung saan tayo kukuha ng ipampupuno sa mga pangangailangan. Andyan na po yung takot at alinlangan kapag dumarating ang bayarin. Normal po yun. So, meron po at nagkakaroon po ng distress. Sabi po sa Matthew chapter 14 verse 31, kaagad na inuunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya, sinabi niya, o ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-aalinlangan? So, hindi lang po merong disbelief, hindi lang po merong distress, meron na rin pong doubt. May pag-aalinlangan po or pagdududa. Minsan po kahit sa ating desisyon, tayo ay nagdududa na rin. Yan po ang resulta ng maliit ang pananampalataya at maliit ang pagtitiwala sa Diyos. Hindi lang po yan. Sabi po niya sa Matthew chapter 16 verse 8, ngunit nalaman ito ni Jesus at sinabi niya sa kanila, o kayong maliit ang pananampalataya, bakit kayo nangangatwiran sa inyong mga sarili ni hindi kayo nakapagdala ng tinapay? So, hindi lang po meron silang disbelief, hindi lang po meron silang distress, hindi lang po meron silang doubt. Nagkakaroon na rin po sila ng dispute. Nag-aaway-away na po sila o nag-aagrumento na sila. Maski po tayo, minsan po nag-argue na tayo sa ating mga sarili o nag-argue na tayo sa Panginoon. Bakit po? Dahil maliit ang ating pananampalataya. Yan po ang pinakamababang antas ng pananampalataya. Kaya po ang Diyos ay nagpapadala ng mga circumstances, ng mga pagsubok sa atin dahil po God want us to strengthen our faith para po mapagtibay ang ating pananampalataya at lumaki ang ating pananampalataya sa Kanya.
Nakita po natin na maski ang mga disipulo ay paulit-ulit na dumaranas ng mga ganito. Bakit po? Dahil because God wanted to strengthen their faith. Kung meron pong nangyayari sa atin just because God want us to strengthen our faith, hindi po sa lahat ng panahon ay magkakaroon tayo ng kasaganahan. Darating sa panahon na mauubos maging yung mga resources natin. Yung balon na natin, matutuyo yun. Yung pinaghuhugutan natin ay mawawala. Darating po tayo sa puntong yon. Bakit? Dahil po ang gusto ng Diyos, huwag tayong tumingin sa mga bagay na ito kung hindi sa Kanya lamang. Hindi na po siya little faith, so lumalaki na po siya, kaya lang, nagiging limitado. So, nagkakaroon po ng limited faith. Ayan. So, basahin po natin sa Psalms chapter 78 verse 41. Ano po ang sabi? Yes, again and again, they tempted God and limited the Holy One of Israel. Actually po, alam limit ang Diyos sa atin. Tayo lang po ang naglilimita sa Panginoon. Kasi po, andun pa rin po yung takot, yung pangamba. Kasi nagda-doubt pa rin tayo, lalo na po kung tayo ay nasa gitna ng pangangailangan. Iniisip natin na, kaya ko ba? Or kailangan natin na tayo ang gumawa ng paraan. Kung minsan po nililimitahan po natin ang ating Diyos sa kanyang kayang gawin sa ating buhay. Minsan sa halip na sa Diyos tayo umaasa po tayo sa ating mga kaibigan, sa bangko, sa Bombay. Doon po tayo umaasa. Nililimitahan po natin ang kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. Nagiging limitado ang ating pananampalataya sa Panginoon. Nagkakaroon po ng limited spiritual miracle. Limitado yung miracle na nakikita natin kasi nililimitahan natin ang Panginoon sa gustong kaya niyang gawin sa ating buhay. Limitado yung miracle na nakikita natin. Bakit po? Kasi po, limitado ang ating paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Sasabihin natin na walang himala. Actually po, meron pong himala. Himala po yun na ang isang tao ay maligtas. Himala po ang isang tao na dati mamamatay tao pero nung nakakilala sa Panginoon ay nagbago. Himala po yun. Himala din po yung dati ay mura ng mura at masasamang salitang namumutawi sa bibig pero nung nakakilala sa Panginoon ay nagbago. At ngayon ay puro salita ng Panginoon ang namumutawi sa kanyang bibig. Himala po yun. Dahil tanging ang Panginoon lamang po ang nakakagawa ng mga bagay na himala sa ating buhay. Minsan, iniisip po natin kung paano nangyari yon. Yung iba nga nakakilala sa atin nagugulat dahil sa ating pagbabago. Pero nangyayari po yun sa biyaya ng Panginoon. Himala po yun na ang tanging Panginoon lamang ang nakakagawa ng himala. Kaya yung sinasabi nilang walang himala, meron po at ang himala ay ikaw, ako at mga taong ililigtas pa ng Panginoon. Akayain mo isang tao na patungo sa impyerno ngayon ay may kaligtasan na. Ano po ang tawag natin doon? Di po ba himala? Yung isang tao na walang direksyon ng buhay ngayon ay may direksyon na. Himala po yan. Ano po ang makikita natin? Makikita natin na limitado din ang spiritual miracle kasi po limitado. So lumalaki nga ang kanyang pananampalataya, tumataas ang antas, pero kulang kasi nga limitado. Hindi lang po limited ang kanyang spiritual miracle, limited din po ang kanyang spiritual abundance. Limitado. Minsan po nararanasan natin na nagpe-pray naman ako, pero bakit kaya ganun? Kasi limitado. Nakakalungkot po kasi sa panahon natin ngayon na pinagtutuunan natin ng pansin ay ang mga material abundance kaysa sa spiritual abundance. Mas binibigyan natin ang atensyon ng physical at material abundance kahit po kayo ang pinakamayaman, tanyag, pero kung payat po ang kaluluwa natin, ano po ang ating gagawin? Spiritual abundance is much important than your material abundance. Mas importante po ang spiritual abundance kaysa sa material. Physically fit ka nga. Yung spiritual po ba natin ay fit din? Makikita po natin sa Luke chapter 16 verse 19 to 31, yung lalaking mayaman po at si Lazaro. Di po ba? So,
Basahin po natin sa Luke chapter 16 verse 19 to 31. Sabi po diyan, may isang lalaking mayaman na nakadamit siya ng kulay ube at pinong lino. Namumuhay siya sa karangyaan araw-araw. Mayroon doong isang lalaking dukha na ang pangalan ay Lazaro. Siya ay puno ng galis. Inilagay siya sa tarangkahan ng mayaman. Mahigpit niyang hinangad na mabusog mula sa mumog na nahuhulog mula sa hapagkainan ng mayamang lalaki, ngunit nagiging ang mga aso na lumalapit ay humihimod ng kanyang mga galis. Nangyari na nga ang lalaking dukha ay namatay. Siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ang lalaking mayaman ay namatay din at tinilibing. Sa Hades siya naghirap. Sa paghihirap niya ay tinanaw niya ang kanyang paningin. Nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na ang kanyang kapiling. Tumawag siya ng malakas, "Amang Abraham, kabahagan mo ako. Suguin mo si Lazaro upang isawsaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Ito'y upang mapalamig ang aking dila, sapagkat ako'y lubhang nagdurusa sa lagablab ng apoy na ito." Ngunit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na sa mong buhay mo, tinanggap mo ang lubos ang mabubuting bagay. Gayon din naman si Lazaro ay tumanggap ng masasamang bagay. Sa ngayon, siya ay inaaliw at ikaw ay lubhang nagdurusa. Bukod sa lahat ng mga bagay na ito, sa pamamagitan namin sa iyo ay magkaroon ng malaking bangin. Dahil dito, sila ay naghahangad na tumawid mula rito patungo sa iyo ay hindi makakatawid. Maging sila na naghahangad tumawid mula riyan patungo sa amin ay hindi makakatawid." Sinabi niya, "Kung gayo'y hiling ko sa iyong ama, nasuguin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Ito ay sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki. Suguin mo siya upang magbabala sa kanila na sa gayon ay huwag silang mapunta sa dakong ito ng pagdurusa." Sinabi ni Abraham sa kanya, "Ang isinulat ni Moses at ng mga propeta ay nasa kanila. Hayaan mo sila ay makinig sa kanila." Sinabi niya, "Hindi, Amang Abraham, sila ay nagsisisi kapag pumunta sa kanila ang isa nagmula sa mga patay." Sinabi ni Abraham sa kanya, "Kung hindi nila pakikinggan si Moses at ang mga propeta, hindi sila mahihikayat kahit na may isa pang bumangon mula sa mga patay." Kung naalala niyo po ang istorya ni Lazarus at ng mayaman. Yung mayaman po ay nagpakasaya, marami siyang kayamanan, pero wala siyang kaalam-alam sa Diyos. Kaya po nung namatay siya, napunta siya sa impyerno. Hindi niya kilala ang Diyos, samantalang si Lazarus na mahirap at kanyang kinakain ay mumulang. Yung tira-tira ng mayaman ang kanyang kinakain nang puno-puno siya ng sugat. Pero nung namamatay po si Lazarus, siya po ay inakay siya ng anghel sa piling ng Panginoon. Bakit po? Dahil mayaman siya sa espiritual. Kaya dito po, kahit na anong antas na ating buhay, may tatalino at gagaling sa atin. Pero sa buhay na inahanda ng Panginoon sa atin, yun po yung pinaka-the best. Meron po isang mayamang lalaki na ang sabi po niya, "Napakarami ng aking aanihin ngayong taon. Ano ang gagawin ko?" Sabi niya, "Sisirain ko ang aking kamalig at ako'y magpapatayo ng malaking kamalig at doon ko ilalagay ang lahat ng aking aanihin. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, napakarami mo ng kayamanan, marami ka ng substance, abundant ka na, mag-e-enjoy ka na lang, drink and be merry." Pero sabi ng Panginoon, "Hangal, sa gabing ito, kukunin ko ang iyong kaluluwa at kanino mapupunta ang kanyang kayamanan." Nasundan niyo po ba? Ang tinuturo po ng banal na kasulatan na hindi po ang kayamanan dito sa lupa, kung hindi ang kayamanan na nandun sa langit. Spiritual abundance po ang aanihin natin, ang lahat ng kayamanan dito sa lupa. Paano po tayo magkakaroon ng spiritual abundance? Subalit hindi tayo magkakaroon yan kapag limitado ang ating pananampalataya. Hindi lang din po yan limited din ang ating spiritual discovery. Limitado ang pagdidiscovery natin ng mga bagay. Alam niyo po ba na ang taong binanggit sa banal na kasulatan ay nakadiskubre ng maraming bagay dahil po sila ay nakadikit sa Panginoon? Nung sila po ay malapit sa Panginoon, they discover a lot of things that not ordinary people can do. Si Abraham po, si Isaac, si Gideon, si Daniel, napatunayan po nila yan
Kapag malapit ka sa Panginoon, yung mga bagay na mukhang imposible ay nagiging posible po. Kasi nandun ang Diyos. Kaya po kapag limited ang ating pananampalataya, limited din po ang pagdidiskubre ng kana na may kinalaman sa Panginoon. Akala natin na hindi natin kaya, pero nung ginawa natin at nagtitiwala tayo sa Panginoon, kaya pala natin. Hindi lang po limited ang miracle abundance, di lang limited ang discovery, pati yung edification natin, limited spiritual edification. Kaya pag po sinama-sama po natin yan, yan po ay made. Alam niyo po kung bakit limitado po ang kilos at galaw ng Panginoon sa atin? Alam niyo po, ang sabi po ng isang bulag na lumapit sa Panginoon, ang hirap kasi ng isang bulag di po ba? Hindi ka nakakakita. Kapag hindi ka nakakakita, ang hirap po. Hindi mo ma-appreciate ang ganda ng paligid. Sabi ng bulag, Lord, 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 ang sabi ng Panginoon, ano ba ang gusto mong gawin ko? So, nung sinabi po ng Panginoon yun po yung pinakamagandang sinabi ng Panginoon. What do you want me to do to you? Ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Sabi ng bulag, that I may see you, that I may see, Lord. Imagine po natin, hindi niya sinabi na I will become rich, Lord. That I will become famous, Lord. Alam niyo po ang sabi niya, that I may see, Lord. Hindi baling mahirap ako, di baling hindi ako sikat or tanyag, basta nakakakita. Alam niyo po, kapag dumarating ka sa ganung sitwasyon sa buhay mo, makikita mo po yung prioridad mo ng tama Tapos ang sagot po ng Panginoon sa kanya, according to your faith, be it unto you. Ayon sa iyong pananampalataya, mangyari ang ninais mo. Buti na lang po yung bulag may buhay na pananampalataya. Kung limitado po ang kanyang pananampalataya, nakakakita nga siya pero limitado rin. Di po ba? Sa totoo lang po, ang laki ng gusto ng Panginoon na gawin sa buhay natin. Pero hindi po yan niya magawa dahil tayo ang naglilimita sa Kanya. Bakit hindi po nating subukin ng Panginoon? Ano po ang sabi niya po sa Malakay 3:10? Dalhin niyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Subukan nyo ako. Siya na po ang nagsabi, subukan nyo ako kung hindi bubuksan ko ang dungawan ng langit at ihuhulog ko sa inyo ang pagpapala ng walang sapat na silid na kalalagyan. Excuse me po. Kapag po tayo ay namuhunan ng katapatan, ang pagpapala po ng Panginoon na hindi nawawala. Andyan po yung pagtugon sa pangangailangan. So, tayo po kasi yung naglilimita sa Panginoon Huwag po natin na limitahan ang kakayahan ng Panginoon sa atin. Alam ko po na marami dito sa atin ay may mga magulang. May mga anak po kayo. Kapag po ang anak ninyo ay pinakain nyo, sinasabi nyo po sa anak nyo, kumain ka. Pinagtsatsagaan nyo po yan. Napakainin at hindi nyo po nililimitahan sa pagpapakain sa kanya. Maski po sa pag-aaral, tinuturuan natin yan kahit na ayaw niya talaga, pinipilit nyo na sabihin nyo mag-aral ka, kaya mo yan. Talagang sinusuportahin nyo at hindi nyo nililimitahan ng pagtsatsaga sa kanya. Walang pagod na magtuturo hanggang sa matuto. Pero kung sila lang po ang masusunod, matagal na sumuko yan. Matagal nang humindi yan, pero dahil andyan kayo't nagtsatsaga para sa kanya. Sige lang, ayaw mo silang limitahan, ayaw mo na hanggang dyan na lang sila, binibili nyo nga po pa yan ng mga cherry fair para po tumangkad. Kasi ayaw nyo na maging unano ang anak nyo, binibili nyo pa yan ng vitamins, ng tiki-tiki dahil po hindi kayo papayag na hanggang dyan na lang ang anak nyo. Gusto nyo na maging mas maganda pa yan ang kanyang maabot. Isipin po natin na ang gusto ng Panginoon sa atin. Isipin po natin ang ating spiritual na kalagayan. Ayaw din niya na maging limited ang ating faith. Ayaw po niya na hanggang niya na lang tayo. Ang gusto po ng Panginoon ay mag-discover tayo ng maraming bagay sapagkat kapag tayo nakadiscover ng maraming bagay, ikaw mismo ang magkukwento.
Pero hindi po natin madidiscover yan kung lilimitahan natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Little faith, limited faith, hanggang sa umabot po tayo sa limitless faith. Limitless faith po. Ayan, so matatagpuan po natin sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. Ang sabi po nun, mga kapatid, nararapat lamang na kami ay maging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lalong lumalago at ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo ay sumasagana at ito rin ay sumasagana sa lahat para sa isa't isa. Ang pananampalataya nyo ay lalong lumalago ng lumalago. Ito po yung limitless faith, lalong lumalago. Ibig sabihin, exceedingly, lumalago ng lumalago. Hindi po siya tumitigil sa paglago. Patuloy po ang kanyang paglago hanggang sa ito ay malaki na kahit sino mang tao ay nagpapawaw. Ang tindi naman ng kanyang pananampalataya. So minsan po naisip natin paano nangyari yon kapag po tayo natutong dumipende sa Panginoon. Sino po ba ang ating didependahan? Ang ating boss? Ang ating trabaho? O ang ating kalakasan? Pagdating po sa pananampalataya, hindi po sino-sino dyan. Kahit mahirap ka or mayaman ka, kahit anong klase po ng pagkatao ang pinag-uusapan po dito ay yung sidhi ng ating paniniwala. Yung sidhi ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Ang living faith po ay isang limitless faith na patuloy na lumalago at yumayabong na hindi matatapos lumago ay nagdidiskubre ng maraming bagay. Makikita po natin kung gaano ang faith ni Abraham sa Panginoon nung inalay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac sa Panginoon. Ganun po ang dedikasyon ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Nandun po yung dedikasyon niya. Hindi lang po yan ang importante po ay ang demonstration. Yung ating pong demonstration ang nagpapakita. Alam niyo po ba ang ating faith ay nagpapakita ng malaking bagay po yan. Dahil ang mga taong nakapaligid sa atin ay nakakikita yan. Nakikita nila kung tayo may faith sa Panginoon. Kasi po nagre-reflect po yan how we react sa mga pagsubok, sa mga challenges na ating nararanasan or dumarating sa ating buhay, kakulangan ng ating mga pangangailangan, pagkakaroon ng kabigatan, pero kung pipiliin po natin na sa Diyos tayo dumipende, sa Kanya po tayo magtiwala. Hindi lang po dependence, hindi lang po dedikasyon, kundi demonstration din po. Dito ay nagpapakita sa ating pagtitiwala. Nung sinabi po ng Panginoon kay Abraham, naiaalay mo sa akin ang iyong anak. Ano po ang sinabi ni Abraham? Opo, ano ang kanyang ginawa? As in, inaalay niya talaga. So, nandun po yung dedication at demonstration ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kailangan po ang ating faith ay may demonstration. Dahil kung hindi po ang ating pananampalataya ay patay. So, kailangan po na yung ating faith ay may demonstration. Our faith needs to demonstrate by our action. Minsan po, dinadala tayo ng Panginoon sa iba't ibang sitwasyon. Inaalaw ng Panginoon ang mga pagsubok sa ating buhay. Sometimes we fall, sometimes we stumble, and when we get up and to do the right. Alam niyo po kung bakit? Because it by faith that dictates us. Sa Panginoon po tayo dumipende. Siya po ang ating pagkapitan at pagkatiwalaan at sa Kanya po tayo manampalataya. Ano po ang sabi ng Panginoon? According to your faith. Sabi po sa Matthew chapter 17 verse 20, sinabi ni Jesus sa kaniya, ito ay dahil sa hindi ninyo pananampalataya. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay may pananampalatayang tulad ng butil ng mustasa, masasabi niyo sa bundok na ito, lumapit ka roon at ito ay lilipat, at walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Kapag po ang kabundok tayong problema, kapag may kabundok na problema, kaya mo sabihin sa bundok mong problema, umalis ka dyan, nakakaharang ka sa akin. Gabundok na kabigatan, umalis ka dyan. Meron po ba tayong ganong faith? Gusto po ba ng Diyos na magkaroon tayo ng ganong antas na pananampalataya? So, nasaan po ba ang sentro ng ating buhay? Ito po yung katanungan na iiwanan ko sa inyo. Nasaan po ba tayong antas ng ating pananampalataya? Nasa little faith, limited faith, o limitless faith? So,
sana po ay piliin po natin ang limitless faith. Dahil tayo ay dumipende sa Panginoon. Na tayo po sa Kanya tayo umasa, na siya lang ang ating pagkapitan. Dahil po, para tayo po'y may buhay na pananampalataya. Kailangan po na maging ang pananampalataya natin, we have a limitless faith. Di po ba? Kailangan yung pananampalataya natin sa Panginoon nandoon. Na tayo nagtitiwala, sa Kanya po tayo dumipende. Siya lang po yung pagkapitan natin, na tanging sa Diyos lang man tayo umasa. Na tanging sa Kanya lang po tayo manampalataya, maniwala at umasa. So, nasa ang antas po ba tayo? Nasa little faith, limited faith, o limitless faith? So, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong salita na amin na pag-aralan. Nawa po, ikaw ay manguna sa amin at magkaroon kami ng limitless faith sa inyo. Sa inyo po kami umaasa at nagtitiwala ng lubusan. Ikaw po ang manguna sa amin at ikaw po ang patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang manguna sa aming buhay. Ikaw po ang aming pagkakatiwalaan at pananampalatayaan. Maraming salamat po sa lahat ng bagay na ginawa mo sa aming buhay, sa kalakasan, sa mga biyayang pinagkakalob sa amin. Ikaw po ang manguna at patuloy na gumabay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming sinasama at dinadalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen and amen. So marami pong salamat sa inyong lahat. Tayo patuloy na lumakad na naayon sa kalooban ng Panginoon. Piliin po natin na tayo po ay mamuhay sa kalooban ng Panginoon at tayo po ay magkaroon ng limitless faith. So maraming pong salamat sa inyo. At tayo po ay mamuhay na naayon sa kalooban ng Panginoon. And God bless everyone. Marami pong salamat.